Kumusta mga fur parents? Naghahanap ka ba ng mga quality na daily supply o needs ng mga fur babies nyo? Kami nang bahala sa inyo dahil nandito na ang Daddy's Pet para sa mga fur babies nyo. Ang pinaka-quality at pinaka-affordable pet supplies and services in town. We offer all kinds of pet supplies and all kinds of services like pet grooming, pet boarding, pet rehoming, and many more. And of course, andyan na rin ang pet gifts for your special someone. Hatid rin namin ang mga mababait na staff para sa mga fur babies nyo, kaya naman we ensure na safe at comfortable ang mga fur babies nyo. So what are you waiting for, mga ka-fur parents? Daddy's Pet. Affordable na presyo para sa mataas na standard na serbisyo. Visit us now! Welcome to Daddy's Pet Talk! Ikaw at ang pet mo ang bida! Ma'am, magandang umaga sa inyo at sa inyong mga pet. Ma'am, baka pwede nyo naman pong ipakilala ang inyong sarili at ang inyong pet sa ating mga ka-pet talk. Ito po si Mojito. Magdadalawang taon na po siya sa December 17. Ito naman si Missy. Siya po is almost 2 months. 2 months lang. Laki ah! Ano siya? Missing pet. Doon naggaling yung pangalan niya na Missy. Wala nang nag-claim sa kanya. So kami na yung... Kayo ma'am, anong name niyo po ma'am? Rika po. Rika. Si Ma'am Rika, ang pet owner at fur parents ng dalawang si Mojito at si Missy. Paano kayo pinagtagpo? Isa-isay natin. Si Mojito muna, then Missy. Si Mojito, kaya siya talaga, Mojito yung naging pangalan niya. May hangover ako nun sa Mojito. Sabi ko na nga po eh. Nung siya sa akin, kaya doon ko nakuha yung pangalan niya. So yun yung ano. Yung kay Missy naman, nagaling siya sa Missy. So Missy yung naging ano namin sa pangalan niya. Yung dalawang pet niyo ma'am, syempre yung first 1 week kasi niyan, may tinatawag na namamahay yan eh. Or struggles. Ma'am, mayroon bang struggles na nangyari? Pagdating sa dalawang yan, yung nagkasakit, napunta na ba sila sa vet? So far naman, hindi naman sila nagkasakit. So parang naging pilat kung hindi talaga agad sila nung dinala namin sa bahay. Yun nga maganda ma'am Ricky. Sa mga ganyan, nakikisama sila na hindi ka pinahirapan at hindi ka pinagagastos. Napaka swerte nyo rin po sa kanila at syempre swerte rin sila sa inyo po ma'am. Ma'am, mapili ba sa pagkain yung dalawang yan? Or may special kayong inihain pag cheat day ba? Ano talaga sila? Dog food tsaka cat food. Tapos atay or chicken. Tapos haluan namin ng gulay. Yun sila. Pero hindi niya ano na puro cat food lang or dog food lang. Hinahaluan namin sila ng gulay or chicken. Ma'am Rika, yun nga rin yung gusto ko rin mamaya. I-advise mo yun sa mga kapetok natin mamaya. Kasi, syempre gusto ko rin humaba ang buhay nila. Dahil sa magandang pagkain sa kanila, ma'am. Yun talagang maliles yung sakit na mararamdaman nila na magkakasakit sila. Kumbaga, may prevention na tayo na kaya naman natin iiwasan yun eh, di ba ma'am? Ito po ma'am, pagdating naman sa pera, syempre may budget po yun eh. Paano nyo binabudget ma'am? Pagdating sa mga pet nyo, ma'am? Medyo mas mahal siya sa pampers ng natural na bata talaga. Lalo yung diaper ng dog. So, yun talaga nilalaanan ng budget din talaga. Kasi, katulad siya, hindi siya pwede namin iwan ng wala talagang pampers. Correct. So, nilalaanan talaga. Ang ginagawa na lang namin is, in-orderan namin online. So, parang mas medyo makakatipid. Si Missy naman is trained, naman siya cat. Since may isa pa naman kami cat nilang namin nadala, ito naman nung dinala namin siya, hindi rin naman kami nahirapan kasi sa ano na rin siya, nagdudumi or umiiya sa cat litter. Ma'am, syempre ako, nagpapasalamat ako kasi pumunta kayo dito sa Daddy's Pet. Tapos, tinanong ko bago natin i-groom, baka pwede muna natin i-interview kayo. Nung sinabi nyo mo ito, nasis ko, parang sa Barto galing yung name na to ah.
Ma'am, ako nagpapasalamat po talaga, ma'am, ako na pinagmalaki nyo yung mga pet nyo sa ating mga ka-pet talk, lalong-lalo na sa mga manonood ng Daddy's Pet Talk. Ma'am, eto naman, Ma'am Rica. Alam ko, meron sa gilid mong nanonood ay sumali sa interview. Ano po ang favorite bonding nyo ng mga pets nyo? Kasi sa akin, ma'am, ang pets na yan, not only they are pets, they are the part of the family na kailanman hindi na pwedeng palitan. Kumbaga, sa pamilya ng mga relatives natin, ito na, tito ko na to eh. Hindi, ito sila, ito na, part of the family. Pet ko to, ito si Mito, ito si Missy. Ma'am, anong favorite bonding nyo po? Actually, hindi siya basta pet lang. Anak siya sa amin kasi. So, sila yung sumasalubong kahit walang pasalubong. Correct. Yung excited. Pag umuwi ka ng galing trabaho, excited umuwi. Excited silang buksan mo yung pinto, sasalubong sa'yo. Yun yung mas nakakatuwang part. So, yung pagod mo sa trabaho nawawala. Kasi, alam mo may naghihintay sa'yo. Since ako din, laging nagmumotor. Yun din laging iniisip ko, mag-iingat ako pag kasi meron akong mga alagang naghihintay sa akin. Ito nga, ma'am eh. Sa mga kwento kasi na mga na-interview ko, episode 33 ka eh. Kasi may na-post kami kanina ng episode 32 nung bata. Hindi ko akala na finalist siya ng Little Miss You. Na pare-pares ng Shih Tzu, pare-pares ng Cat na Persian. Pero may iba-ibang katangian. Iba-iba yung mga nag-experience sa inyong mga pet. Sa akin, kayo ma'am, nasa harapan kayo dyan eh. Diba? Ako, nasa likod ako ng camera. Sa lahat mo lang na ini-interview, mapapaluwa ka. Kasi yung pagmamahal nyo eh. Kaya gano'n rin yung pagmamahal ng mga pets mo sa'yo eh. Alam mo yun, yung... Ito nga yung sinasabi ko lagi, ma'am, na masakit sa mga pets natin na aalis ka tuwing umaga or kahit o gabi kung anong oras ang pasok mo. Tapos isipin mo lagi, pagbalik mo, na huwag mong kakalimutan na merong Mojito at Missy. Nang pagbukas mo ng pinto, nakaghihintay sa'yo eh. Naaamuhi ka niyan eh. Alam na nilang parating ka, anong oras, ano. Alam mo yun yung nakaka-amaze. Kaya ang sarap-sarap na magkaroon ng pet. Dati, ako ma'am, hindi rin ako, may pet ako ma'am, yung Aspin ko. Ang sarap mag-pet. Kasi nung binigyan ng tatay ko sa akin yun, masungit. Kasi OFW tayo. Siyempre, hindi niya ako nakita ng binigyan ko ng food. Nung nagbakasyon ako, alam yung doon ma'am, ganda pala ng pet. Diba? Hanggang ngayon ma'am, 11 years na siya ma'am. Tuwing dating ako sa bahay, marinig niya lang yung sasakyan, malayo pa, 3 kanto. Alam na ng mga anak ko na parating na ako kasi umiikot siya eh. Diba? Ganyan sila ma'am, kuya, nakaka-amaze ma'am. Ako nga, yung nagsalita ka kanina na talagang hinihintay ka, medyo napapaluha kasi yun rin yung nararanasan ko ma'am eh. Kaya ang sarap talaga mag-interview sa gaya niyo ma'am na poor parents po ma'am. Eto ma'am, kapag may lakad po kayo ng inyong partner, siyempre, ayaw magsumama sa interview, di sama nila siya sa'yo. Sinasama niyo ba siya sa mall, or sa resort, sa beach, or province yung dalawang pong yan? Kasama po sila. Ma'am, tulad ng ma'am, bigyan niyo ako sample kung saan po niyo na nidadala? Nadalas lang sila napuntahan namin na kasama sila. Sa Rizal, Mateo. Sa San Mateo po? Patis. Patis. May pinupuntahan ako. Sa SM. SM San Mateo. Napunta Patis. SM Cubao. Yan. Ito ma'am, may tinatawag kasi na alpha sa pamilya. Sa inyong partner, kanino mas sumusunod yang si Missy at si Mojito po ma'am? Mas mahal siya. Oh? Pa tayo sumama sa interview, nandiyan lang sa gilid. Ito di ba, may tinatawag na source of happiness. Paano nyo marirate or ma-explain yung source of happiness na ibinibigay ni Mojito at ni Missy sa inyong mag-partner po? Actually, pantay-pantay, hindi naman silang magbigay ng happiness sa amin. So, wala kami nire-rate ng 1, 2, 3. Lahat naman sila pantay-pantay sa amin. Yung happiness namin kasi, actually, simula nung dumating sila, may changes talaga sa amin dalawa, sa relationship namin nung dumating sila. So, nagkaroon kami kasi ng goal ng focus. Hindi na kami nag-away so far. Thank you. May nagkwento rin yan, ma'am eh. Simula lang, nagkaroon kami ng... Yung sa side nyo rin, ma'am, na yung inyong partner, nagaya nyo rin, ma'am, na na-interview ko,
yan yung naging dahilan din nila eh. Na lagi rin sila, same lang rin na kwento, pero iba-ibang experience. Ang sarap. Kaya gusto ko interview ko. Gusto ko may pagmalaki nyo talaga eh. Ito, syempre, naisabi mo na yung konti doon sa tanong ko kanina kung ano yung mga nagbago sa inyong buhay. Anong naibigay at nagbago talaga sa buhay niyo po? Ang nabigay sa amin is, syempre yung happiness. Tsaka ibang-iba talaga nung dalawa lang kami. Since nung wala pa sila Mojito, tsaka si Missy, and si Molly, yung isa naming cat. Yun nga, hindi na kami nag-aaway. And nagkaroon kami ng kung ano ba yung magiging mangyayari kinabukasan, ano ba yung dapat namin gawin, saan kami magpo-focus. Yun po. So, mas parang naging way sila para mas maging matibay yung kung ano yung meron kami. Diba? Sweet, di ba? Talagang parang maitiban yung dalawa eh. Pinagdidikit kay lalo, di ba? Kasi yun yung tinatawag na sino na mag-aalaga sa dalawa? Sino mag-ano? Siyempre, nagbibiroan kami kung halimbawa maghiwalay kami, paano yung mga... Huwag naman, siyempre. Wala po. Pero it's just, biro lang naman. Kung kami mapupunta kasi para conjugal property. Di ba sarap? Di ba na naging baby na natin, hindi talaga sila part of the family sila eh. Eto ma'am, ito yung pwede na kayo mag-message sa mga first timer na poor parents na gusto rin mag-alaga ng mga pets. Na i-share nyo, i-message, kumbaga, anong gusto nyo i-advise para sa kanila po ma'am? Ayun, yung mga first timer na mag-aalaga pa lang ng pets, no? So, i-try nyo 100% or 101%, hindi kayo magsisisi dahil iba talaga yung happiness na ibibigay sa atin ng mga alaga natin. Hindi lang sila basta hayop na alaga lang natin. Magiging part sila ng buhay natin, magiging pamilya natin sila. Very well said po, ma'am. Eto, ma'am. 5 to 10 years from now, pwede niyong balikan tong video na to eh. Nakasama silang manonood. Lalo na sinasabi ko sa iyo, pag out of town, na-miss mo sila, pwede mong manood ka sa YouTube para makita sila. Anong message mo kay Mojito at kay Missy po? Sana 10 years from now, kasama pa rin namin kayo. And we're looking forward naman na mangyari yun. Gagawin namin lahat para sa inyo, mabigay yung kailangan nyo. Kung sana kayo magkasakit, yun lang. And lagi namin kayong iingatan. Kasama niyo Ma'am Daddy's Pet na nagpe-pray po sa lahat naman po na ni-interview ko. Kasi po, gusto ko, alam ko naman source of happiness nila, humaba po talaga buhay nila. Basta ingatan niyo po yung kalusugan nila para alam niyo naman ang pets. Lalaban at lalaban niya, lalo na ang cats. Tandaan niyo, ma'am. Ito ma'am, experience lang, share ko lang. Kunyari ma'am, may sakit ka. Nakita ka niya dyan na nakaratay lang na wala kang ginagawa pero alam naman niya kaya mo eh. Pero ikaw napangina ka na loob. Isang araw ma'am, lalapit sa'yo si Missy. Cha-challenge ka niya. Makikita mo ma'am, ako lang sabi, kahit sino manonood na Kapetok, isang araw i-challenge kayo na alaga niyong cat. Kasi inaabangan ko lang talaga yung fireman ma'am na i-interviewin ko. Yun yung na-experience niya ma'am. Wala na siya, down na talaga siya dahil nagkasakit siya ma'am ng na yung sa lockdown na nagkaroon siya ng COVID. Tapos gumaling siya, umuwi siya, parang nanghihina na siya, parang ano na nangyari, parang na-down siya. Iba yung ginawa ng cat niya. Noong kinikwento nga niyo ma'am, kinikilabutan nga ako ma'am eh. Kaya lang, nahiya pa siya mag-umarap sa camera. Kaya ma'am, ako sabi sa inyo, yung pagmamahal nyo kay Missy at kay Mojito, 100%. Pero ang pagmamahal niya, di ba, 10 times ang binabalik sa inyo ma'am. Eto Ma'am Rica, syempre, nag-message ka. Ano naman maipa-promise mo kay Mojito at kay Missy po? Pinapangako namin na yan, hindi namin kayo papabayaan. Nandito lang kami lagi. Hindi nyo kami matawag na, Mama, okay lang.
Pero ang puso niya, ma'am, mama pa palagi ang sinasabi niya. Sila yung sinasabi na nagmamahal na Sounds of Silence. Pero yung gawa, yung talagang basta, ang hirap i-explain. Ma'am, ito ma'am, nagpapasalamat po ako ma'am, syempre na pinaunlakan nyo tong interview nito kahit hindi sumama yung partner mo na sa gilid mo lang, nagtatago. Ako po'y nagpapasalamat ang Daddy's Pet Talk po. Godspeed always po. Ma'am Rica, this is your chance. Baka meron akong gustong batiin or shout out para sa mga manunood ng Daddy's Pet Talk po. Yun, shout out kay Ma'am Rose, kay Ma'am Mariel, si partner ko, si Clarice, kay Tito Ken, Tito Buknoy, kay Tito Dudong, kay Mama Lea, miss ka na po ni Mojito, kay Lola Ani, shout out po. Kay Kuya Gab, tsaka kay Polox, miss ka na po ni Mojito, tsaka ni Missy at Molly. Ma'am Rica, share mo to sa kanila para at least yung shoutout mo di masayang para marinig nila. Ma'am, sa mga manonood ng Daddy's Pet Talk, please like, share, and subscribe at mag-comment kung nagustuhan nyo ang interview natin kay Missy at kay Mojito. Baka kayo naman po ang ma-interview dito sa Daddy's Pet Talk. Ito ma'am, lagi kong sinasabi sa last line ng interview na to na pwede naman pong pumunta rito basta yung pagmamalaki yung pet, kahit hindi naman ng pet grooming, pet boarding, or bumili ng mga pet supplies or pet accessories dito. Basta pag naipagmalaki nyo yung pets nyo at willing kayo, pumunta kayo dito, i-interview ko kay kagad. Kasi alam ko, for keeps to eh. Whatever happens, eto na talaga to. Nasa YouTube na to, balik-balikan nyo man, kahit masakit sa loob nyo o hindi at masaya kayo, balikan nyo, iba ang ibibigay ng for keeps with your pets. Ma'am Rica, at si Papi Mojito, at si Kitten Missy, dito sa Daddy's Pet Talk, kayo ang bida. Maraming salamat po. Thank you, ma'am. Ma'am, thank you, Ma'am Rica. Thank you po.